Ay, next topic tayo. Pagkatapos ng credit grabbing, dito naman tayo sa money grabbing. Yan. Money grabbing. Oo. Dito naman tayo sa lumalalang katiwalian dito sa ating bansang Pilipinas na walang pakundangan kumangamkam ang mga wintian. Alam nyo itong administrasyon na ito kung sakasakali man mga kababayan na mapalitan, no? Itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami na namang government official ang magsisilayasan sa Pilipinas, magtatago na naman sa ibang bansa. Diba? Kasi sa sobrang, ang daming pagkakamali, ang daming katiwalian, ang daming pangwawalang iyan na nangyayari ngayon. Okay, hindi naman lahat. Kasi may matino pa rin ako nakikita eh. Pero parang bumalik na tayo noong mga panahon, yung panahon ng mga nagdaang panahon, wag na tayong magbanggit kasi nananahimik na yung mga tao na yun. Parang idol nito eh, yung mga unang panahon na mga naging presidente, idol ng administrasyon na ito. For example, Andy Bautista na hanggang ngayon pinaghahanap pa rin ng batas dahil sa kasong money laundering. Okay? Mga kababayan, si Andy Bautista ay yun po yung sa Comelec dati. Na nakasuhan at hanggang ngayon pinaghahanap pa rin ng batas. Yun po ay nakasuhan, yun po ay nanilbihan sa pamumuno ni Pinoy, okay? Ninoy Aquino. Alright? So yun, isa sa mga nagtatago hanggang ngayon. Kasi naglustay ng pera o kaya tumanggap ng pera sa panahon ni Pinoy. At yung isa pa, si Boots Abad na dating sekretary ni Pinoy, napakadami rin kaso. At hindi natin ngayon alam kung nasaan na yun si Boots Abad, pero marami rin yung kinaharap na kaso. Tulad ng sinabi ko, pagka napalitan ng administrasyon nito, mukhang maraming magliliparan papuntang ibang bansa. Dahil hahabulin sila ng mga pinaggagawa nila. At ngayon mga kababayan, ang dami na ng mga questionable nangyayari sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa administrasyon na ito ni Marcos. So Department of Agriculture, diba? Nagkakaproblema dyan sa DFA. At kanina napanood ko sa balita, may nagsasuggest pa na ipahawak na lang daw kay President Bongbong Marcos ang NFA. Anak ng tokwang suggestion yan. Hindi niya nga nahawakan na maayos yung Department of Agriculture. Ipapahawak nyo na naman yung NFA. Anong katarantaduhan yun? Sa customs, mga pinakamatitindi yan. Sa customs, mayroon, PCSO, walang pakundangan din. Sa PCSO, mga kababayan, kung dati, bibihirang may nananalo, ngayon, anak ng tokwa sa isang linggo, minsan 3 beses ang nananalo. Ngayong linggo nga, sa isang buwan, minsan, walang nananalo sa mga nagdaang administrasyon sa isang buwan. Ngayong buwan, mga kababayan, alam nyo kung ilang beses na napanalunan ng loto ngayong buwan? 5 beses po, ngayong buwan lang yun. Ang daming tumama sa loto na niluto. Ang sabi nga ni Tulpo sa video na napanood ko, mukhang sila lang ang nananalo. Mga bata-bata ng PCSO o kaya mga tauhan ng PCSO o sila lang din. Ewan ko ba dito kay Rafi Tulpo? Panayaw sigaw na sigaw sa Senado. Hindi naman napapanindigan yung sinasabi niya, 'di ba? Laging galit. Laging galit pero wala namang napapatunayan, wala namang nakakasuhan. 'Di ba? Kaya nga nakakatawa na itong mga ginagawa diyan sa Senado, lalo na si Hontiveros kasi pinipili talaga nila. Mga kagustuhan nila na mapakulong si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Pero yung mga ibang problema sa bansa, mga kababayan, hindi nila pinakikialaman. Ang target nila ngayon, buong puwersa sila buong gobyerno Buong gobyerno, Pastor Kibuloy. Saka mga Duterte. Yun ang pinagkakaabalahan nila ngayon. Pero ibang topic na yan. Dito muna tayo sa PCSO ngayon, Ang lupit nito mga kababayan, kasi garapala na po talaga. Parang di na sila nahihiya. Di sila nahihiya, hindi sila natinag doon sa mga revelasyon ni Sandra Cam. Naibinuking na nga sila, pero sige pa rin. Matindi talaga. Medyo pakapala na ho ng mukha ito, mga kababayan Mukhang kailangan ulit-ulitin ni Sandra Cam yung mga sinasabi niya para tabla naman itong mga taga-PCSO. Diba?
Kasi hindi na po talaga normal. Hindi na po talaga normal yung mga nangyayari, mga kababayan. Oh. Oh. Kahit iba't ibang mga personalidad, napapansin na yan. Di ba? Biruin mo, sa isang buwan may mananalo 5 beses. Ngayong buwan, 5 beses na po pinanalunan ang Lotto Grand Prize. Okay? Biruin mo ha. Ngayong buwan lang yon. Marso, hindi pa natatapos yung Marso, 5 na po ang tumatama. Oh. At ang hindi ko talaga makakalimutan, yung 433 na nanalo sa isang araw lang. Di ba? Oh. Sino ba naman maniniwala doon? Doon pa lang, finish na eh. Doon pa lang pagdududahan mo na eh. Oh. Kaya nga ito, marami na nakakapansin, mga kapatid. Batiin muna natin yung loan better na nanalo ng Lotto. 12 million pesos kagabi, attorney. Kakapanalo na nung isang linggo, malapalanunan na naman. Ang galing. Oh. Kaya tama yung sinasabi ni Madam Sandra Cam na huwag tataya sa Lotto. Kasi sila lang pinapalaman nyo eh. Pinapayaman nyo eh. Sila lang ginagawa nyong milyonaryo eh. Baka bilyonaryo pa. Isal, mahigit 12 million pesos na naman. Na naman. Panglima na siya. 'Di ba? Na naman. Nagtataka na nga sila eh. Lahat ng tao nagtataka na. Lodi Santos silo. Sa buwan na ito, Attorney Sal. Talagang may diferensya. Talagang may diferensya talaga. Tama ka dyan. Tumpak na tumpak ka dyan, Attorney Panelo. Oo. May diferensya talaga. Totoo talaga yan. Like I mentioned, panglima po siya sa nanalo ng jackpot prizes sa ngayong buwan na at least 6 figures. And kung i-total mo, Attorney Sal, yung mga premyo na ito ay aabot na siya sa mahigit 227 million pesos, Attorney Sal. At ngayong buwan lang ho yan po 227 million pesos. Ngayong buwan lang ho yan, 5 beses na tinamaan. Pet malu sa isang pagdinig sa Senado noong Lunes, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na si Person B ay nanalo ng 225,000 pesos 36 na beses mula July hanggang December at isang premyo maliban pa pala doon sa 20 times na tumama, 10 times na tumama, may 36, 34. Ang lupit nyo. Tabla naman kayo ng konting hiya naman. na 450,000 sa November, resulting to a total of over 8.3 million pesos. Ipiniliwanag ni PCSO General Manager Melquiades Robles na si Person B nagpaliwanag pa talaga ha. Kapal ng mukha ha. May paliwanag pala doon. Ang lupit. ay hindi talaga ang nanalo sa lahat ng mga oras na yun, kundi isang claimant lamang ng mga nanalong ticket dahil sabi niya, ay, ang galing. Ang galing, mga kababayan. Pet malu talaga. Ikaw, pag kumubra ka nga dyan sa Cebuana, pag kumubra ka dyan sa Western Union, pag kumubra ka sa Western Union, hahanapan ka ng ID at ipapares yung ID mo doon sa pangalan na nakasulat doon sa kukubrahin mong pera. Kahit kumubra ka dyan ng 1,000 piso, magpapakita ka ng ID, ng mga dokumento na ikaw talaga yung taon na yon. Okay? Pero dito sa PCSO na milyon-milyon po ang pinananalunan, wala na po. Pag ikaw nagpunta doon, hawak mo yung ticket, hawak mo yung winning ticket, ibibigay na sa'yo ng walang kaabog-abog. Milyon po pinag-uusapan natin dito ha. Samantalang sa Cebuana Luelier, Western Union, Palawan Express, hahanapan ka. Minsan nga titingnan pa pagkaiba yung pirma mo sa ID tsaka doon sa receiving copy, kukwestiyonin ka nila. Pero dito sa PCSO, pag tumama sa loto, ticket lang. Wala na, okay yan. Kahit sino pala po pwedeng kumubra dyan no? Halimbawa, may winning ticket number, may tumaya, may tumaya, nalaglag niya yung ticket niya, napulot ko ngayon, tapos tumama, ay po pwede ko pala ikubra yun. Ang galing. Ang lupit.
Quote, the claimant is not necessarily the winner. Dagdag pa ni Robles, whoever is a holder of that ticket can claim. Inatasan naman ni Tulfo ang PCSO na Ang galing, no? Ganun pala yun. Wala nang question. Ikaw may hawak ng ticket. Okay, sige, ikaw na nanalo. Dahil sa'yo naman yung ticket eh. Oo. Diba? Kasi hahanapan pa yan. Hahanapan yan ng BIR kasi may tax po yan. Hahanapan ng identification para mai-record. Ay, hindi na natin i-record yan. Hindi natin i-record yan kasi, wala namang ano eh. Basta siya nanalo. Ito yung ticket number. Kunin lang natin yung pangalan. Ganito na yan. Antindi. magbigay ng impormasyon at ipresenta ang mga nanalo sa PCSO sa isang executive session. Sabi ni Marie Sandoval, kaya nga may pirma sa likod ng ticket. Di ba? Wala. Basta hawak mo yung ticket, wala. Release sa'yo pera kahit ilang milyon pa yan. Ganyan po ang totoong nangyayari. Sa susunod na pagdinig. How do you feel about having this executive session, Attorney Sam? Unang-una, Ano ba yung sinasabi niya yung hindi naman daw yung nanalo ay isang tao. Kasi parang represent. Doon pa lang sa isang tao na nanalo ng 36 times, magdududa ka na eh. Putangin na mo, ikaw lang anak ng Diyos? Ikaw lang nanalo sa loto? Baka kung ako yung mananaya, baka kung nalaman ko na ikaw lang ang tumatama sa loto, baka pagsampal-sampaling kita. Anong ginagawa mo? Tapos dito, wala daw. Okay lang daw yun. Okay lang daw yun. Anak ng toko ang mga pag-iisip yan. Ginagawa tayong mga bobo eh. Sinasabi niya yung hindi naman daw yung nanalo ay isang tao. Kasi parang representative lang yun. Anak ng putya talaga, oo. Representative. Sabi ni Napoleon Sugilon, kahit si Tulfo pwedeng ipakisuyo maging chairman. Bullshit. So ikaw ba? Ito na lang. Tatanungin ko kayo. Kayong lahat na nandyan. Tatanungin ko kayo. Tumama ka sa loto. Tumama ka sa loto, ipagkakatiwala mo ba yung pera na pinanalunan mo sa ibang tao? Magsisend ka ng representative? Di ba? Kalokohan to. Oo. Ilang beses nalo? 36 times. Ibig sabihin, napaka... I want to use the word stupid pero hindi na lang. Ayaw niyang sabihin direktang stupid ka. Gusto daw niyang sabihin na stupid si Mel Robles, pero wag na lang. Pero nasabi niya na eh. Pero mo sa sinasabi niya yung 37 times? 36. 36 times, tapos hindi naman daw yun ang nanalo, kundi kasi... Nag-claim lang siya. May nag-claim lang. Can you imagine a person claiming 36 times to different people? Ano ba yan? Robles, umalis ka na dyan. Bumaba ka na. Umalis ka na lang dyan. Sinisira mo administrasyon Marcos Jr. Kayo ang... Sinisira daw yung administrasyong Marcos Jr. Paano kung magkaka-friend sila eh? So, paano kung magkakaibigan sila eh? Di ba, sama-sama nga daw sila maging milyonaryo eh. Di ba? Ikaw naman, Attorney Sal eh. Kalawang na bakal. Ayan, pareho, sama-sama na kayo nila, ano? Sama-sama na maging milyonaryo. Yung nga palagi pinabanggit natin dito. Ang lupit nito, mga kababayan. So, ganyan po ang realidad. Ganyan po ang realidad na nangyayari sa ating bansa ngayon. Di ba? Walang pakundangan. Walang pagmamahal sa bayan. Walang malasakit sa Pilipino. Walang transparency. Parang lahat gusto nang maging milyonaryo.